ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Sa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan. Kami po'y bumabati sa inyo ng happy midweek sapagkat ngayon po ay Miyerkules ng gabi, April 14, 2021. Tayo po ay nasa ikatlo ng gabi ng atin pong kamangha-manghang katotohanang series o serie ng ating program. Kasama po natin si Ate Melody ngayong gabi. Ate Melody, good evening po. Good evening po, Pastor. Good evening sa ating mga kaibigan, sa ating mga viewer. Welcome po ngayong gabi. Yan, maraming salamat Ate Melody. At of course, amin pong binabati lahat po ng ating mga kaibigan, mga kapatid. Alam ko po ang iba marahil ay nasa ating church dahil po sa meron pong midweek na mas maaga po ang oras dahil po sa curfew.
Din pa man ay tayo po ay magpapatuloy sapagkat tayo po ay online at salamat po sa ating mga viewers na nanood at posibleng manood pa po mamaya. Ating hilingan si Ate Melody para po sa opening prayer at pagkatapos po niya ay ang lecture po na may kinalaman sa hypertension. Po, Melody? okay po, Pastor, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat na ang tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po, Panginoon, sa loob ng isang araw na ito. Muli kami po ay pinagpala, iningatan at nadama namin ang inyong mayamang pag-aalaga at ingat sa amin. Ngayon pong gabi, Panginoon, salamat po kami muli ni Pastor Judy Estrada ay magpapahayag ng kamanghamanghang katotohanan at nawa, Panginoon, ang lahat po ng aming mga viewers, ang aming mga makikinig, ay makinabang po sa aming lecture sa health at gayon din po ang kamanghamanghang katotohanan. Kaya, Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at kayo nawa po, Panginoon, ang magbukas ng aming malawak na pangunawa at langit higit maunawaan namin ang lahat ng maipapahayag ng Pastor Judy. Maraming salamat po, Panginoon. At umaasa po kami na kayo po ang kasama namin ngayon at pakailanman. Ito po ang aming lingat dalangin, alang-alang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ayan. Okay, tayo po'y magpapatuloy. Tayo lamang ay nagtataka ng konti at parang meron pong umaagas-as. Bigyan na po natin ang panahon kay Ate Melody para po sa kanyang lecture. Okay, salamat po, Pastor. Ang aking pong topic ay natapos na po natin yung ating New Start. Yung New Start kagabi po, natapos na po yon. Kaya ngayon po, ang aking topic po ay ang hypertension o alta presyon. Ang hypertension o alta presyon ay ang labis na taas ng blood pressure na dumadaloy sa mga ugat. Kapag nagpatuloy ang karamdaman, ang malakas na puwersa ng dugo ay maaring makapinsala sa mga ugat at makakaapekto sa takbo ng puso. Ito ay maaring magdulot ng malubhang komplikasyon tulad ng atake sa puso, stroke at sakit sa bato. Kaya dapat panatiliin natin ang normal ng blood pressure. Ano po ba ang normal ng blood pressure? Kami po ay laging BP monitoring. Ang normal po ay 120/80. Pero pagka mga senior na po, pwede na po din yun yung 130/90. Kaya ang alta presyon ay may tatlong yugto. Ito po yung pre-hypertension. Ang presyon ay bahagyang lampas sa blood pressure, normal. Ayan, diba? 130/90, 130/100. Hindi pa kailangan ng gamot sa blood pressure, pero nire-recommenda na ang mga doktor ay mag-a-adjust po sila sa healthy lifestyle. Yun po nire-recommend ng ating mga doktor na babaguhin po natin ang ating healthy lifestyle. Yung stage 1 naman po, hypertension, mataas ang sukat ng presyon at kailangan na ng gamot at na magpababa nito. Yun po yung 140 to 100 o 160, yan, tumataas na po yun. Ang stage 2 ay yung hypertension, lubhang mataas na ang sukat ng presyon at maaari itong tumuloy sa komplikasyon. Kinakailangan dito ang kombinasyon ng gamot at pagbabago sa pamumuhay. Yun po, yung meron tayong hypertensive drug, tapos yung blocker. At babaguhin po natin yung ating lifestyle, yung ating pagkain. Ano ba ang sanhi ng hypertension o alta presyon? Sobrang pagkain, pagkonsumo ng maalat ng pagkain, yung pong mga pagkain natin masyadong maalat. Halimbawa po yung itlog na maalat, yan. Yung sobra pong alat, yun po ay nakakataas. At isa pa po, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. Sa ating pong Seventh-day Adventist, tayo po ay hindi naninigarilyo at iniinom ng alak. At yung pong edad na
55 pataas. Yung mga senior po, medyo nag-iiba na po yung kanilang presyon. Kakulangan sa calcium. Yan, pag tayo po ay nagkukulang sa calcium, magnesium, at potassium, yun po, medyo tumataas din po ang ating blood pressure. Pagiging overweight at kakulangan sa exercise, yan. Pag po tayong overweight at kulang po tayo sa exercise, yun, hindi tumataas din po yung ating blood pressure. Kaya nire-recommend natin, kaya meron tayong letter E na exercise sa ating New Start, na kailangan po daily, at least 20 to 30 minutes ay meron tayong exercise. Yun po ay maganda na hindi tayo tataas ang ating presyon. At saka syempre po yung laging stress at saka pagod. At yung isa pa, yung mga hereditary na mamana sa pamilya. Ano ba po ang mga simptomas ng hypertension? Ito po ay isa sa tinaguriang silent killer kasi ito po ay traidor. Ang alta presyon dahil hindi madaling mahalata ang mga simptomas nito. Ang mga simptomas ay kadalasang nararamdaman kapag malubha na ang karamdaman. Kung minsan, hindi pinapansin ang mga ito dahil sa kanilang pagiging karaniwan, lalo na kung ang tao ay laging busy. Yan, hindi na po namamalayan. O pagod, ugaling magpa-check up sa inyong doktor upang maiwasan ang mga epekto ng high blood. Kailangan po tayo laging magkukonsult sa ating doktor. Kalimitang pagkapagod, yan. Napapagod po. Pananakit ng ulo, yan. Lumalabo ang paningin, hirap sa paghinga, hindi regular na pagtibok yung puso. Meron talagang mga ang puso ay talagang kumakabog, yan. May mga palpitation. Paano matutuklasan kung ikaw ay may hypertension? Kinakailangan gumamit po ng yung pambibi, yung sphygmomanometer, yung ginagawa po namin, na lagi po kaming BP monitoring upang masukat yung blood pressure. Ugaliin ang regular na pagpapatingin sa doktor para masuri ang iyong blood pressure yan. Kaya nga po, kami po ay naglalakad-lakad at pag noon nagwo-walking nung hindi pa po GCQ, kami po ay lumalapit sa ating mga kaibigan, mga tao na inaalam po namin yung kanilang blood pressure. Ang gamot na lunas, yan, alam po natin na pag tayo po ay meron ng mataas na presyon, kailangan na po ng lunas. Kailangan iinom na po tayo ng gamot, yung may blocker at saka yung pong mga inhibitors, yan. Kailangan po, sa may mga may mga maintenance na sinasabi namin kayo po ba ay meron ng maintenance, napunta po kayo sa doktor, yan. Huwag niyo pong kakalimutan, once na po meron tayong maintenance, pag sinabi maintenance, talagang araw-araw po yon. Every morning, mapapacheck up kayo ng BP, tapos inom talaga kayo ng gamot, hindi yung pag lang naisipan, mali po yun, kaya nga maintenance. Paano natin maiiwasan yung hypertension? Yan, kailangan po natin maiwasan, ito po yung prevention. Ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, yung ating pong pagkain, yung healthy lifestyle natin, dapat po ay more on fruits and vegetables tayo. Iwasan po natin yung masyadong kumain ng maaalat at yung mga masyadong matataas ang mga cholesterol, yan. Para po tayo ay magbawas tayo ng timbang, limitahan yung mga inom ng alak, sigarilyo. Iwasan ng lubos na kapaguran at yung stress, yan. Kaya sabi ko nga po nung mga nakarang gabi ay stress-free. Dapat po tayo ay wala tayong iniisip ang ating kaisipan. Ipagtiwala natin sa ating Panginoon na yung lahat ng mga bagay na nakaka-stress sa atin ay tatanggalin. At imo-monitor natin ang ating presyon sa bahay. At tayo po ay sumama sa pag-walking, sa pagre-relax, yung outside door activities, kailangan po ay natin yon. Yung may makakausap tayo na nagpapayo, yung mga friendly usap sa ating mga kaibigan o yung mga ka-textmate, yan. Mag-consult po tayo sa ating doktor upang mabigyan kayo ng tamang lunas para sa inyong hypertension. Huwag po natin baliwalain ang ating pagtaas ng presyon kasi ito nga po ay silent killer. Nagkakaroon ng komplikasyon pag ito po ay napapabayaan. Kaya
tayo po ay lagi po tayong healthy lifestyle. Yung pagkain po natin, iwasan natin yung maaalat, iwasan natin yung sobrang taba, yung laging nagpritos, iwasan po natin yung mantika, mas maganda po yung mga bulanglang, yung raw vegetables, yung salad na ordinary lang naman po, yung pako, mga simple lang na makikita natin, malunggay, kangkong, yan, mga gulay po yan, na talaga pong magpapagaling sa atin, katawan. Ang prutas natin po dito sa Pilipinas ay yung mga tropical fruits. Yan. At syempre po, wag po natin kakalimutan ang ating dakilang physician, walang iba po kundi ang ating mahal na Panginoon, na siya po lahat ang nakakaalam, siya po ang the great physician natin, at tayo po ay lagi pong kukonsulta. Ngayon po, binabati ko po ang aking pong consultant physician dito po sa atin, at ako po ay laging nagkukonsult sa kanya. Siya po ang ating doktora, si Dr. Catherine Claire De Leon. Siya po ay anak ni Brother Reggie at ni Sister Evelyn, na siya po ang aking consultant, na lahat po ng aking mga topic ay sa kanya po nanggaling. Siya po ay resident ng St. Luke's Hospital sa Quezon City. Kaya siya po ay yung kasama natin sa ating medical missions noong sa Central Quezon 2 nung dito'y dinanap, at gayon po sa ating churches na kung saan madalas po ang Lutukan Church na magkaroon ng medical mission nung hindi pa po nagkaka-COVID. Kaya maraming salamat po, at nawa sana po ang ating kaunting binahagi sa inyo ay makatulong ng malaki sa ating pang-araw-araw na buhay, na ang lagi ko pong sabi, prevention is better than cure. Maraming salamat po, at nawa ay meron kayong natutunan at ang pagbabago ng ating healthy lifestyle. Maraming salamat po. Thank you very much, Ate Melody. Thank you po. Welcome po, Pastor. At sana nga po ay mawala na yung ating mga alta presyon. At mag-normal na ang ating mga BP, blood pressure. Ayan. So, maraming salamat po kay Ate Melody, at siya ay bukas muli ng gabi ay atin siyang makakasama at magtatalakay po uli ng panibago pong topic. Tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid, ating mapapakinggan ang awit po ng ating isang kabataan, si Jabez Lamag, at pagkatapos po noon ay ang ating Bible study. Ito ay
midweek po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Salamat po sa inyong muling subaybay sa atin pong series na kamanghang katotohanan. At tayo nga po ay pang 3 gabi na ng atin pong pag-aaral at ako po ay umaasa na tayo pong lahat ay nakikinabang sa atin pong mga pag-aaral. Ngayon pong gabi ay meron tayo ng kaunting review. Pinag-aralan po natin kagabi ang may kinalaman po sa kung saan po ba nagsimula ang kasalanan, at pinag-aralan natin na ito po ay nagmula sa langit. Si Satanas, si Lucifer, na anghel ng Panginoon, ay kumalaban sa Diyos na manlalalang, at siya po ay inihulog dito po sa lupa. Ngayon pa man mga kapatid ay tayo salamat sa Panginoon na talagang tayo po ay kanya pong iniligtas, binigyan ng pag-asa upang sa ganun po ay tayo pong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Ngayon pong gabi ang ating pong pag-aaral ay may pamagat po na naroon pa rin. Yan po ang ating topic. At I hope na inyo pong subaybayan ito. Paki-share po ang ating mga link na naipasa po sana sa inyo. Hopefully po ay maipasa upang mapanood din po ng iba pa nating mga kasama. Tayo po ay magpapatuloy na mga kapatid. Ang sabi po ng ating topic ngayong gabi, hopefully akin pong maipakita sa inyo. Ayan. Ayan po. Talagang tayo ay nasa technology po at ating inaayos ang lahat. Ayan. Okay. Naroon pa rin. Parang isa pong pamagat ng isang awit na naroon pa rin. Ano po? Tingnan po natin mga kapatid. Ay ba mayroong ganyang mga pananalita sa inyong sa buhay na naroon pa rin. O ako'y naririto pa rin. Ayan. Atin pong pagpatuloy ang ating pag-aaral at tayo nasa lesson 3 na. Ang una pong tanong, tunay bang ako ay mahalaga sa Diyos? Ito po'y napakagandang katanungan sapagkat may mga tao po na sa kanilang palagay ay sila po'y hindi minamahal ng Diyos. Tingnan po natin ano po ba ang kasagutan ng Biblia sa katanungang ito. Narito po ang sabi sa Isaiah 43 verse 4. Narito ang kanyang sinabi, yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka. At sa Jeremiah 31:3, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Napakaganda po ang sinabi ng mga talata. Talagang sinabi po ng Panginoong ikaw ay mahalaga sa kanyang paningin, kagalang-galang at iniibig. At dito po sa Jeremiah ang sabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Ba talagang ito po bang mga katagang ito ay nasabi na ninyo sa inyong mahal sa buhay, sa isang dalaga na inyong nililigawan kung kayo po'y binata pa, o kaya naman sa inyong misis kung kayo po ay may asawa na. I love you forever. I love you with everlasting love. Napakatindi ito, ano? Kaya yung tanong kung talaga bang mahalaga tayo sa Panginoon, upo mga kapatid, na may madama ninyo ang tunay na pagmamahal ng Panginoon, yan po itiniyak sa atin. Ngayon, ang tanong, paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa atin? Kasi sinabi lang ng Diyos sa mga talata na aking pong binasa. Subalit, paano ba ito ipinakita ng ating Panginoon? Of course, ang Biblia po ay may kasagutan. Ang sabi po
sa Juan 1 Juan 3:16. Tingnan na pong alisin itong aking pangalan upang makita po ninyo ang talata. Ayan. Ang sabi po sa 1 Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon po ng magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakatindi po ng talatang ito, mga kapatid, mga kaibigan. Kung meron pa pong gaganda sa talatang ito, ay talaga ito po yung number 1 na. Ito po ang gospel ng Panginoon. Ang sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At ang sanlibutan ito ay tumutukoy po sa mga tao. At ang sabi, at ibinigay niya ang kanyang bugtong, ang kanyang nag-iisang anak upang ang sino man, tingnan po niyo yung salita, sumampalataya, ay ano pong mangyayari? Huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talagang hindi lamang po sa salita, minamahal tayo ng Diyos, kundi sa pamagitan ng kanyang gawa, ibinigay ang kanyang nag-iisang anak upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. A greater love. Talagang napakadakilang pag-ibig po nito. Ano pang sabi sa unang Juan 4:9 hanggang 10? Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. At ang sabi po yun, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan. Tingnan po ninyo mga kapatid dito. Hindi po tayo ang unang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos po ang unang umibig sa atin. Sapagkat tayo na mga tao ay wala po tayong likas na pag-ibig. Ang pag-ibig po natin ay makasarili. Ang pag-ibig natin ay meron po laging kondisyon. Mamahalin kita kung, lagi pong may kung, laging may if. Merong kondisyon. Pero ang Panginoon po yung mahal tayo kahit po walang kondisyon. At tayo po talagang inibig. Na sabi, sinugo ang kanyang anak na si Jesus bilang pampalubag-loob sa ating pong mga kasalanan. Patuloy po tayo. Ang sabi po, paano niya iibigin ang sinuman na kagaya ko? Maaaring kayo po sa ngayon ay nagtatanong, paano ba kumamahalin ng Diyos? Ako'y isang taong makasalanan. Ako'y isang taong walang takot sa Panginoon. Ako kaya niyang mahalin o ibigin? Ano po ang sagot? Sa Roma 5:8, mga kapatid, napakaliwanag. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen, kapatid? Comment niyo po dyan. Amen. Napakaganda po ng mga pahayag na ito, mga kapatid. Tingnan po ninyo. Ipinagtatago bilang Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Ang ibig sabihin po, minamahal ng Diyos ang taong makasalanan. Kaya kapatid, kung ikaw ay makasalanan at kung nadarama mong ikaw ay makasalanan, I assure you, mahal ka po ng Panginoon. Kasi ang sabi nga po sa gospel na ang Panginoong Jesus ay naparito po sa mga makasalanan at hindi po
sa mga matuwid. Sapagkat ang Diyos po ay mahal niya ang makasalanan, subalit galit po siya sa kasalanan. God loves the sinner and He hates sin. Tandaan po natin. Kaya talaga pong napakaganda nang tayo makasalanan pa, si Kristo po ay namatay dahil para sa atin. Ika-4 na tanong, ano ang nagawa ng kanyang kamatayan para sa akin? So, tanong po, so what, Pastor Judy? Ano kung nalaman kong ang Panginoon ay namatay para sa akin? So ano po ang pakinabang noon? Para sa akin po, parang baliwala lang po sa inyo yun. Pero ang sabi po sa unang Juan 3:1, masdan ninyong kung paanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na ano daw po? Mga tawag na anak ng Diyos. Kaibigan, kapatid, hindi ka ba natutuwa ngayong gabi? Smile ka naman dyan, kapatid. Masyado kang napakaseryoso. Marahil dahil sa napakaraming stress. At dahil dito sa pandemic, nararanasan mo ikay bagot na, hindi ka nakakalabas ng iyong tahanan at maraming mga iniisip. Lalo tigit maaring walang hanap buhay, walang pinagkakakitaan. Narito ang isang napakagandang pabalita, kapatid. Masdan ninyo kung paanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo, yan po, mga tawag na anak ng Diyos. Kapatid, ako'y tuwang-tuwa po na ako ay maari o ako'y tinawag na anak ng Diyos. Pagka minsan, tuwang-tuwa na po tayo. Pagka tayo po ay natawag na maaring kamag-anak ni Mayor, kamag-anak ni Kapitan, kamag-anak ni Congressman, kamag-anak ni Senador, at lalo na pag ikay kamag-anak ni Vice President at ni President. Kaya ako po, hindi po ipagpamanin itong aking illustration, ay noong Pangulo po, ang dating Pangulong Joseph Estrada, ay talagang nakaka-proud po. Abay, kaapelido ko po yun eh. Parang gayon, di ba ipinagmamalaki natin. Gayon pa man, ay lalo na po kung tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. Di ba po'y nakakatuwa, maipagmamalaki natin, ako'y anak ng Diyos. At hindi na naman po sa pagmamalaki ng ano pa man, kundi ikay tuwang-tuwa. Isipin mo, ikay anak ng hari, ikay anak ng Diyos. Kaya napakahalaga ang kamatayan po ng ating Panginoon sapagkat dahil dito tayo po'y tinawag na mga anak ng Diyos. Ano pa ang sabi sa Juan 1:12? Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Isipin niyo po, lahat ng tumatanggap sa Panginoon ay binigyan niya po ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At sabi nga dito, hindi sa pamagitan ng dugo, hindi sa pamagitan ng normal na panganganak, kundi dahil po sa sakripisyo ng ating Panginoon, tayo po mga kapatid ay naging sons and daughters of God. Amen, mga kapatid. Kaya ang tanong, kalima, paano ko siya tatanggapin at malampasan ang kamatayan tungo sa buhay? So, maaaring ilan po sa inyo nagtatanong, opo, Pastor, nalaman ko po ng Panginoon ay namatay para po sa akin. Subalit, paano ko po pa siya tatanggapin? Ako'y parang hindi ko po alam. Ako po'y nahihiya at parang ako'y alinlangan. Ayan kapatid, ang talata po at paliwanag ay ito. Iyo lamang tanggapin ang tatlong bagay. Una, ako ay isang makasalanan. Sabi po sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala. Kapatid, kaibigan ko, aminin mo sa iyong sarili
na ikaw ay makasalanan. Alam niyo po ba, mahirap sa ating mga tao ang umamin. Talagang kahit po pag nakagawa tayo ng kasalanan at kahit tayo huli na, may talagang ipinagmamalaki natin, magkapit-pitan pa na anumang dapat pipit-pitin, ay talagang hindi po naamin. Ay talagang hindi. Pero ang sabi po ng Panginoon, kung gusto mo pong tanggapin siya sa iyong buhay bilang impersonal tagapagligtas at upang ikay magkaroon ng kaligtasan, kaibigan, isang simpleng pag-amin na ako ay isang makasalanan. Ikalawa, ako ay nakatalagang mamatay. Bakit po? Ang sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin na kung ating tinanggap si Kristo sa ating buhay, ay hindi na po tayo mamamatay. Talaga pong ang kamatayan, lalo na po yung sinasabi po ito ay ang unang kamatayan na tinutukoy po dito ay sapagkat tayo po'y mga nagkasala. At sapagkat tayo'y mga nagkasala, kailangan pong pagbayaran natin ang kasalanan iyon sa pamagitan po ng kamatayan. At yun po yung unang kamatayan. Subalit wag po tayong mag-alala. Wag po tayong mangamba, mga kapatid, mga kaibigan. Bakit po? Bagaman tayo'y mamatay, meron pong pag-asang ibinigay ang Panginoon. Na meron pong pagkabuhay na maguli. Na sa kabila po ng tao'y mamatay, ay bubuhayin ng Panginoon ang mga nangamatay sa Kanya. Bagaman, ang sabi din sa 1 Thessalonica 4, na meron pong daratan ng Diyos na mga buhay. At dalangin ko po, sana ako datnan ng Panginoong buhay. Subalit, kung datnan man ako ng Panginoon, ako po'y patay. Ang aking pong dalangin, nawa ako ay makasama sa unang pagkabuhay. Sapagkat ang unang pagkabuhay ay tungo po sa buhay na walang hanggan. Ang ikatlo, mga kapatid, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Bakit? Ang sabi po sa 1:15, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ito po ay talagang totoo, mga kapatid. Bakit po? Wala pong kayang makapagliligtas sa ating mga sarili. Bakit po? Sapagkat tayo'y mga makasalanan. Ang tanging makapagliligtas sa iyo at sa akin ay yung walang kasalanan. At sino po yung walang kasalanan ngayon? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya kapatid, wag po nating gawin ang mga gawain, mga paglilingkod na tila baga iniisip natin na sa atin pong mga paggawa ay para bagang iniisip natin na ito'y aking gagawin, ito'y mabuti, ay para ako'y maligtas. Hindi po ganyan ang sinasabi po ng Biblia. Hindi po sinasabi ng Ebanghelyo. Kundi ang mga gawa po natin, yung po ay bunga lamang ng atin pong relasyon sa Panginoon at pagliligtas na ating naranasan. Kaya at ang sabi pa, bukod sa tatlo na binanggit ko po kanina, aminin natin na tayo ay nagkasalanan, aminin tayo na tayo ay mamamatay at hindi natin kayo maliligtas. Ito po, at paniwalaan ang tatlong bagay. Una, siya ay namatay para sa akin. Sabi sa Hebreo 2:9, upang lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat isa. Kapatid, bagaman tayo mamamatay, si Kristo po ay namatay na para po sa atin upang tayo po ay magkaroon ng assurance sa kaligtasan, mga kapatid. Ano pa? Ang sabi po rito, sa ikalawa, kanya akong pinatatawad. Napakaganda po, mga kapatid, na pabalita ito. Kanya akong pinatatawad. Ang sabi po sa Juan 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y
patatawarin sa ating mga kasalanan. Ang kailangan pala, kaibigan, ang kailangan pala, kapatid, ay ating ipahayag, ating ikumpisal sa Panginoon ang ating pong mga pagkakasala. Ang ikatlo ay, kanya akong iniligtas. Ang sabi po sa Juan 6:47, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kapatid, kaibigan, meron ka bang buhay na walang hanggan? Tunay, meron ka bang pananampalataya sa ating Panginoon? Kung meron kang pananampalataya, mga kapatid, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At iyong sampalatayanan na ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Sapagkat ang kaligtasan po ay hindi po sa pamagitan natin, sa ating anumang lakas, sa ating mang katwiran, kundi sa pamagitan lamang po ni Jesucristo. Ang ika-6 na tanong, ang sabi, ano ang dapat kong gawin upang makamtan ang kaloob ng kaligtasan ito? Napakagandang tanong po ito, mga kapatid. Ano ang ating dapat gawin upang makamtan nga naman ang kaligtasan, ang kaloob na ito? Ito po, ang sabi sa Roma 3:24, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos nasa kay Kristo Jesus. At sa 28, ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Opo, kapatid, kaibigan ko, tayo'y inaaring ganap na walang bayad sa pamagitan ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Anong ibig sabihin nito, kapatid? We are now justified. Yung po yung salitang inaring ganap. Ang ibig sabihin po niyan, sa totoong buhay, talagang tayo'y mga makasalanan. Subalit dahil tayo may pananampalataya at ating inihingi ng kapatawaran, pinagsisihan ang ating mga kasalanan, opo, ikaw po'y pinatawad na ng Diyos at ang turing niya sa iyo, parang wala ka ng kasalanan. Amen, kapatid? Kung ikaw ay nag-aalinlangan pa, alisin mo ang iyong pag-aalinlangan. Sampalatayanan mo na ikaw ay inari ng ganap sa pamagitan ng pananampalataya, sapagkat wala akong pag-aaring ganap sa pamagitan po sa mga gawa ng kautusan. Okay? Mga kapatid, sana ito'y naging maliwanag. Ang ikapito, kung ako'y aanib sa kanyang pamilya sa pamagitan ng pananampalataya, anong pagbabago ang gagawin ni Jesus sa aking buhay? Yan, napagandang tanong po. Kung ibig nyo maging kasali, kasama o kaanib sa kanyang pamilya, narito po ang mangyayari po sa inyo. Ikalawang Korinto 5:17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang. Yung isang tampang, di po pawing. Sila'y pawang naging mga bago. Tingnan po ninyo, mga kaibigan. Inyong itandaan yung kung ang sino man ay na kay Kristo, ang kailangan po ay tayo'y na kay Kristo. At kung ang tao ay na kay Kristo, hindi po sa kaaway, kundi na kay Kristo, siya po'y magiging isang bagong nilalang, new creation. At yung pong dati, nalikas natin na taong makasalanan, na taong masama, ay mawawala na at tayo po'y magiging pawang bago sa harapan ng Panginoon. Ang tanong na ikawalo po, ang sabi, ang binagong buhay bang ito ay mas masaya kaysa kaligayahan ng dating buhay? Aba, tayo nga naman ay bago na.
bago nang nilalang. So ang tanong, hindi po ba ako kaya malulungkot? Sapagkat baka pagka ako po ay naging na kay Kristo na, ay para bagang sa aking tingin po ay para bagang parang boring. Ano po? Yan, tingnan po natin kung anong mangyayari. Sabi sa Juan 15:11, sinabi ni Jesus, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang inyong kagalakan ay ano po, malubos. Kapatid, kaibigan, pagka tayo na kay Kristo, ang kaligayahan, ang kagalakan po ay tunay na malubos. Kaya tama yung sabi ng awit, ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay, kapatid. Kung nagtataka bakit may ibang mga Kristiyano parang napakalungkot ng kalang buhay. Mahaba ang kanilang mga mukha, parang seryosong-seryoso. Maganda naman po yung seryoso, pero yung parang pinagtaklubang ka na ng langit at ng lupa, ay para bagang laging malungkot. Ang na kay Kristo po ay isang taong masayahin. Lagi pong lubos ang kagalakan sapagkat siya po ay anak na ng Diyos at may pag-asa sa kaligtasan. Kapatid, kaya ikaw kaibigan ko, maging masaya ka. Maging magalak ka. Kaya yan ang kaibahan po ng isang Kristiyano at ng hindi Kristiyano. Ang mga Kristiyano po, yan ang dapat pinakamaliligaya at masasayang tao sa balat ng lupa. Kaya sabi nga sa 1 Jess, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Kita po ninyo, ang ating Panginoon na parito upang bigyan tayo ng buhay. At ang matindi pa rito, hindi lamang kaunting buhay, kundi kasaganaan nito. Paano kang malulungkot, kapatid? Samantalang binigyan ka na ng Panginoon ng buhay and life to the fullest. Talaga pong napakatindi kasaganaan. Hindi po kasalatan o kahirapan. Sa tanong po ng ikasiyam, subalit maaari ko bang pilitin ang aking sarili upang gawin ang lahat ng mga bagay na nararapat sa isang Kristiyano? Naroon po yung word na pilitin. Tingnan po natin ang sagot ng Biblia. Galatia 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang ganda nito. I am crucified with Christ. Therefore, I no longer live. Jesus Christ now lives in me. Ang ganda po ng kantang yan. I am crucified with Christ. Therefore, I no longer live. Jesus Christ now lives in me. Kapatid, ang ganda po ng talatang ito. Ang ganda po ng awit na ito, scripture song. Hindi po natin gagawin ang mga bagay na paglilingkod sa Panginoon na tayo'y para bagang pinipilit natin, na para bagang ito'y obligasyon. Kapatid, tayo po'y napako na nakasama ni Kristo doon sa krus. At hindi na po yung ating dating likas, kundi si Kristo na po ang nabubuhay sa iyo. Kaya nga ang sabi sa Filipos 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kita po ninyo ang pangako ng Panginoon sa Philippians 4:13, I can do all things. Lahat po yun, hindi yun I can do one thing or something, kundi ang sabi, I can do all things. Hindi sa aking sarili, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya nagagawa po natin ang mga kabutihan, pagsasakripisyo, ministry, paglilingkod, mission, fellowship, worship, mga pagbibigay ng ikapo o pagbibigay ng handog,
at pagbabalik ng mga ikapo. Mga kapatid, yan ay hindi kailangang piliting gawin. Ito po'y magagawa mo sapagkat si Kristo na ang nabubuhay sa iyo at nagbibigay kalakasan po sa atin. Ang sabi sa tanong ika-10, ang ibig mo bang sabihin, kahit ang 10 utos ay hindi maging mahirap upang sundin? Ayan, kasi po, meron po talagang mga tao na sabi, ang sabi nga sa Infanta, yan ang hirap. Sabi po dito sa Quezon, yan ang hirap. Yan ang hirap sundin. Ng 10 utos, wala pong makakasunod niya. Ayan po ang mga sabi, ano po? Subalit, ano bang sabi ng Biblia, mga kapatid? 1:14-15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kapatid, kaibigan, ibang iniibig ang ating Panginoon. Kaninang umaga sa ating morning devotion na, inalakay po ito ni Pastor Lito Malabanan. If you love me, keep my commandments. Heart obedience, mga kapatid, mga kaibigan. Kung mahal po natin ng Diyos, madali pong gawin ng lahat ng mga bagay na kanyang inuutos, maging ang 10 utos, mga kapatid. Sabi sa 1 John 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ng ano daw po, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kita po ninyo, mga kapatid, ang mga utos ng Diyos ay hindi po mabibigat. Madali po itong sundin. Kung tayo'y merong pagmamahal, katulad nga po yan ng mag-asawa, kung mahal ninyo ang isa't isa, anumang utos ng inyong asawa, pag sinabing maglaba ka, abay talagang maglalaba ka ganyan. Magsaing ka, magsasaing ka ganyan. Hindi ko nag-i-echo ang salita o ang utos sapagkat mahal mo ang iyong asawa. Gaano pa kaya pag tunay mong mahal ang ating Diyos, lahat po ng kanyang mga inuutos, kapatid, kaibigan ko, ay kaya mo pong tuparin. Hindi po yan mabigat. At ang sabi sa unang 1:5, datapat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kinalulugdan po ng Panginoon ang sumusunod sa kanyang mga salita. Kaya ang sabi, hindi lamang tayo mga tagapakinig, kundi tayo'y mga tagapaggawa ng kanyang mga kautusan. Kaya mas natutuwa po ang Panginoon na we are not only hearer, but also doer of His words, mga kapatid. Ang pang-11 na tanong ay ang sabi po, paano ako makakatiyak na ang pagsunod sa kautusan na binanggit ng bayan ng Diyos sa Biblia ay hindi lamang istriktong pagsunod sa batas. Tingnan natin. Apokalipsis 14:12, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mga banal ay mga matatyaga. At ang mga matatyagang tao ay mga banal. At ang kanila pong mga katangian ay nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Kaya pag ikaw po sumusunod at tumutupad sa utos ng Diyos, ikaw po yung matyaga, ikaw po yung banal. Balik kung ikaw po ay hindi matyaga, hindi ka banal. Yan po ang talagang logic niyan. At pag ikaw hindi banal, ikaw po yung kasama sa mga taong nagsasabing hindi na dapat sundin ang kautusan. Kaibigan, kapatid, ang kautusan ay marapat sundin sapagkat ito po ay bigay o kaloob ng Panginoon. At ang sabi nga, at ng pananampalataya kay Jesus. Kapatid, opo, tama na may pananampalataya tayo sa Panginoon. Subalit ang panampalataya po natin ito
ay dapat po merong gawa. Kasi sabi po sa Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Yan, ay patuloy mga kapatid, ilang tanong na lamang ito, pero meron pa pong talata sa Apocalypse 12, siya sabi, at siya'y tinutukoy po si Satanas. Kanilang mga banal, yun po at siya'y kanilang yung mga banal, dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kita po ninyo, mga kapatid, yung pong mga banal ay talaga pong sila dinaig, ang sabi, dahil sa dugo ng kordero. Ang kordero pong ito ay si Jesus. At dahil po sa kanilang testimony patutuo, hindi po nila inibig ang kanilang buhay, o lalo na po itong si Jesus ay hindi inibig ang kanyang buhay hanggang sa kamatayan. Ipinagkaloob po ang kanyang buhay para po sa atin. Ang ika-12 na tanong, anong makahulugang kilos ang nagtatak sa pakikipag-ibigan o pakikipag-ibigan kay Jesus at ano ang itinatanda nito? Ang sagot po ng Biblia, Roma 6:4-6, tayo ngayon nangalibing nakalapit niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay upang ang katawang salarin ay magiba. Kita po ninyo, tayo mga kapatid ay nangalibing na nakalakip sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kasi kung bautismo ay simbolo po yan ang paglilibing ng atin pong masamang likas. Tayo po namatay na. Ano po yung ating mga tao dati, lumang pagkatao. At tayo po, pagka ibinangon mula sa bautismo, sa libingan ng tubig, tayo po ay makalalakad na sa panibagong buhay. Ang sabi sa 2 Korinto 11:12, kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap po kay Kristo ng tulad sa dalagang malinis. Kasi po ang church, tayo tayo po ay bride ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon siya po ang groom. Ano po? Kaya tayo po yung pure church, yung dalagang malinis, ay kumakatawan po yan sa pure church. At tayo po dapat maikasal kay Kristo, mga kapatid ko. Ayan, ilan na lamang po sa mga tanong. Pang-13, paano ako makatitiyak na ang pananampalataya at pag-ibig ng aking pakikiisa kay Kristo ay magpatuloy sa paglago? Sabi po sa 1:5-39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Unang Thessalonica 5:17, magsipanalangin kayong walang patid. Para po lumago, mga kapatid, ang ating pananampalataya sa Panginoon, kailangan po tayong patuloy na magsaliksik, mag-aral ng kanyang salita. At tayo rin po yung mananalangin sapagkat yan pong pananalangin ay pakikipag-usap natin sa Panginoon. At of course, tayo rin po ay makisangkot sa kanyang banal na gawain kagaya ngayon. Kung kayo man po ay hindi makapagsalita, speaker sa ganitong mga pamamaraan, kayo po ay makapaglingkod sa Panginoon sa pamagitan po ng pagsishare ng atin pong link ng mga programa pong mga online. At maaring kayo rin po yung makatutulong sa gawain ng Panginoon sa pagbibigay po ng mga tulong. Kung yan may pinansyal, yan may mga material na mga bagay, sapagkat ang gawain po ng Panginoon ay nagpapatuloy kahit po tayo ay may pandemya. Kaya ang sabi po sa unang Korinto 15:31, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kanyang. Araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan
Kaya mga kapatid, yan po. Tayo kung paano nga na ating tinanggap si Jesucristo, ating Panginoon, kailangan pong lumakad o magsilakad tayong katulad ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin kung ano po ang mga ginawa ng Panginoon, paglilingkod, pangangaral, paggaling, pagpupuri sa Panginoon, yan po ay atin pong sundan sapagkat yan po ay napakaganda. Magaman nga, sabi, araw-araw ay nasa pangakit ng kamatayan ako, sabi po ni Pablo. Kaya man, tayo po mga kapatid ay talagang patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya ang huling tanong dito sa series ng mga tanong, bagaman mamaya ay may mga karagdagan tanong, ang sabi po sa number 14, ito po ay personal ng question, kapatid, at ikaw po ang makasasagot nito. Nais mo bang anyayahan si Jesus sa iyong buhay at maranasan ang bagong kapanganakan? Kapatid, kung hindi mo pa naanyayahan si Jesus sa iyong buhay, tanggapin mo siya. At kung gusto mo siyang maging Panginoon sa iyong buhay, pwede ka pong makaranas ng bagong kapanganakan. Ika'y magiging born again sa pamagitan po ng tubig at ng banal na espiritu. Kaya dito po, sa huling bahagi ng ating pagtalakay ay mga sagot sa inyong mga katanungan. At maaaring kayo po ay may ganitong mga katanungan na kayo po'y makakarelate. Number 1, paano mababayaran ang kamatayan ng isang tao ang kaparusahan para sa kasalanan ng lahat? Ako ay natatakot baka gagawa ang Diyos ng isang natatanging bagay bilang pagtubos sa isang taong napakasama. Ito pa ang sagot, mga kapatid. Tanging iisa na ang buhay ay katumbas ng sangkatauhan ang maaaring mamatay para sa mga kasalanan ng lipi. Sapagkat si Jesus ang lumikha at may akda ng buhay, ang buhay na kanyang ibinigay ay katumbas ng buhay ng lahat ng taong nabuhay kailanman. In short, mga kapatid, yung pong ginawang sakripisyo ng Panginoon, yung kanyang kamatayan sa krus, ay once and for all. Minsan lamang po niyang ginawa yun at yan na po'y para sa lahat na kapatid. Para na po sa ating lahat yung mga kaibigan. Dalawang tanong, kung aking tatanggapin si Kristo at ang kanyang pagpapatawad at magkasalang muli, kanya ba akong patatawarin? Maganda itong tanong. Ano po? Maaari sabihin ba, opo, ako ngayon tinanggap ko na si Kristo, ako'y Kristiyano na. Pero, paano kaya magkasala uli ako? Talaga namang magkakasala uli ang tao. Kaya po ba tayong patawarin? Yan po ang sagot. Unang Juan 1:9. Mapagkakatiwalaan natin ang Diyos na tayo'y mapapatawad muli kung ating tanggaping magsisi at ihayag ang ating mga kasalanan. Kung ipahayag natin na ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y lilinisin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. Opo mga kapatid, napakaganda po ng talatang yan. Tayo po ay patatawarin ng Panginoon. Ilan mang beses tayong magkasala, 70 times 7 na kaya tayong patatawarin ng Panginoon. Ibig sabihin, wala pong hanggan ang pagpapatawad ng Panginoon hanggat ang ating pong paghingi ng tawad ay talagang kaintin. Number 3, paano ko lalapitan ang Diyos sa aking makasalanang kalagayan? Hindi ba mas mabuting lumapit sa isang pari o ministro, maaring pastor, na maaring manalangin para sa akin? Aba, totoo nga naman. Paano nga naman nakadama tayo na talaga kayo makasalanan at yang ka lumapit sa Panginoon? Pwede bang meron na lang mga akong lapitan na pari o ministro, pastor, na pwedeng pastor, ipanalangin mo ako? Ayan, ano po ang sagot? Maaari tayong lumapit kay Jesucristo sa ating sarili nang walang tagapamagitan at magtiwala sa kanyang kaawaan. Maaari tayong hayag na lumapit sa kanya sa pangalan ni Jesus. 1:14. Kapatid, kaibigan ko, hindi na kailangan na ikaw ay meron pang padrino.
na ikay lalapitan para ihingi ng tawad ng iyong kasalanan. Tayo po ay maaring lumapit kay Jesus sa atin pong sarili. Mas mabuti nga po na ating nadaramang tayo makasalanan ay mas lalo pong talagang tatanggapin ng Panginoon sapagkat tayo ay inihayag natin ang ating makasalanan sa Kanya. Ang ikaapat, uli po, second to the last, mayroon ba akong magagawa upang matulungan ang Diyos na ako'y iligtas? Ang ibig sabihin, ako ba ay gagawa ng isang bagay o anong may tutulong ko pangdagdag upang mailigtas ng Panginoon? Ang sagot po ay wala. Kapatid, wala. Pagdating sa kaligtasan, yan po'y gawain lamang ng Panginoon. Sabi, ang kanyang panukala ay napupuno ng biyaya. Roma 3:24 at Roma 4:5, ito ay kaloob ng Diyos. Efeso 2:8, wala pong bayad. Tunay na habang pinagkakaluban tayo ng Diyos ng biyaya sa pamagitan ng pananampalataya, Kanya rin tayong binibigyan ng pagnanais at katatagan upang sumunod sa Kanya. Ito ay bunga ng pagsunod sa Kanyang kautusan. Kaibigan, kapatid, wala po tayong bahagi. Wala tayong maidadagdag. Wala tayong maidagdag upang tayo mailigtas. Ibig sabihin, gagawa tayo ng mabuti para maligtas. Hindi po. Talaga po ang kaligtasan ay pamagitan po ng biyaya ng Panginoon sa pananampalataya. Atin nga lamang kung pinakang magagawa ay yung pong cooperation. Ang ibig sabihin, tayo po ay manampalataya sa Panginoon. Tayo po ay sumunod sa Kanyang kalooban. At ang panghuli, mga kapatid, na tanong ngayong gabi, kung patatawarin ng Diyos ang aking kasalanan at ibalik ako sa Kanyang pamilya, yan ba ay mag-aalis anumang hinaharap na kaparusahan para sa aking mga kasalanan o kailangan ko pa bang gumawa ng ilang uri ng pagpapasakit o penitensya? Ayan, magandang tanong po yan. Ang sagot po ay ito. Binayaran ng Diyos ang buong kaparusahan para sa ating mga pagkakasala. At ang mga tumanggap sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya ay di na kailangan gumawa ng ilang uri ng pagpapakasakit upang linisin ang kanilang sarili, subalit sila ay mga nahugasan sa dugo ng kordero. Opo, kapatid, kaibigan ko, hindi mo na po kailangang saktan ang iyong sarili tuwing mahal na araw. Hindi na po kailangan ikaw ay magpenitensya. Hindi na kailangan kayo magpapako pang muli. Ginawa na po ng Panginoon yan para sa iyo at para sa akin. Ang kailangan lamang ay tayo'y manampalataya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, dito po nagtapos ang aking pagtalakay ng ating topic na naroroon pa rin. Naroroon pa rin po ang pagmamahal ng ating Panginoon. Napakadakila po ng Kanyang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Kanyang bugtong na anak. At ito po ay talagang isang napakagandang pabalita na kailangan po nating sampalatayan na ang Panginoon sapagkat napakadakila po ng Kanyang pag-ibig. Ngayon po gabi tayo ay halos nadako na sa huling mga bahagi. Reflection na po tayo, mga pagbati, at kung sakali po meron kayong prayer request ay ipapanalangin po natin. Ayan, salamat po sa inyo na mga nanonood, nagsusubaybay po sa ating program ngayong gabi. Kagaya nga po, kanina, una po natin binabati si Mabel. Ayan, bumabati sa atin ng Happy Midweek. At si Ate Mavic de Leon Dael, isa po'y nanonood sa atin. Happy Midweek po. Si Ikat o si Kate, si Gori Lawson. Ayan, pero ang sabi niya si Ikat, good evening po everyone. Okay, good evening din po. At si Ate Mavic de Leon, ang sabi po niya, good evening Pastor and Ma'am Melody, Happy Midweek po. And of course, kanina po'y kasama natin si Ate Melody at after po ng kanyang devotional, siya po ay naglilid na po sa ating StreamYard, sa ating pong studio. Binabati po kayo ng Central Quezon District,
At ganun din po, live tayo sa Bread for Your Soul na Facebook page. Ayan, good evening po sa ating lahat. Okay, si Kuya John De Leon. Aba, ito po ang gwapong mister natin, Melody. Good evening po, salamat sa panonood. Si Sister Emma Orozco. Yan, talagang araw at gabi na. Umaga at gabi, si Sister Emma ay nanonood po sa atin. Ganun din po si Ate Jane Sibok. Good evening, happy midweek. Si Ate Annie Belonsa, magandang gabi po sa lahat. Maging si Ma'am Pearl de la Torre, yan. Kumbangwa, Ma'am Pearl. At ganun din po ang aking mahal na nanay, Sara Sarte Estrada. Good evening, Pastor Aba. Good evening, nanay. Salamat po sa inyong palaging panonood. Kumusta po kayo dyan sa Sablayan? At yan, bumabati po si Ma'am Pearl. Happy midweek, everyone. Si Ma'am Olive Isquero, magandang gabi po. God bless. Ganon din po, nanonood sa atin, si Sister Nena Ismilio. Ayan, happy midweek po sa lahat. At si Ivy May Castillo Manahan. Taba, Ivy May, kumusta? Good evening po, Ninang. Tinutukoy po niya sa Melody and Pastor Juby. Nanonood po kami nila Mama Rosita at Papa Berlito. Nakaka-bless po talaga. Maraming salamat, Ivy, at salamat sa iyong Mama Rosita at Papa Berlito na kayo nanonood. Happy midweek sa inyo. At sana si Ivy ay maka-join sa atin bukas sapagkat wala muna tayo ng youth online na Bible study, kundi ito muna po for 2 weeks. So, I invite you, Ivy, na ikaw ay makasama sa ating broadcast, live broadcast bukas ng gabi. Si Brother Rene at Baby Sayat, good evening po and happy midweek to everyone. Si Sister Emma Orozco, sabi Ma'am Melody at Pastor Juby, pasama po sa panalangin ng aking anak na si Daniela, masakit po ang tiyan. At saka yung anak si Mark David Orozco, nakaparantin pa din po. Maraming salamat po at happy midweek. Si Ma'am Olive Isquero ay nagbabalik, ang sabi niya, magandang gabi po, Pastor Juby Estrada po. Estrada po, yan. Kilala na po kita. Aba, salamat po at ako'y kilala ni Ma'am Olive. Marami pong salamat. Ang dami ko pong natutunan. God bless. Ay po rin po natin ng Panginoon. Ma'am Olive Isquero, salamat po na ako'y inyong kilala. Ayan. At salamat po na kayo maraming natutunan sa atin pong broadcast. Of course, hindi po galing sa akin, kundi galing po sa Panginoon. Siya po ang ating purihin. Si Myla Binabay, good evening, bumabati po sa atin. At si Ivy May Castillo Manahan, Pastor, pasama po sa prayer ang Youth I Will Go Media Ministry. Pasama rin po sa prayer ang family namin, healing and peace of mind po. Salamat po, Pastor. Yes po, Ivy. Si Corazon Aranas, yan, good evening po, ma'am. At maging si Ma'am Violi Panis Istidol, good evening. Sa akin, mahina ang dating. Aba, bakit kaya mahina ang dating? Diyan kay Ma'am Violi. At sabi, baka sa aking device, happy midweek sa lahat. Ayan, sana po ay malakas na ang audio ninyo. Ma'am Violi. Si Sister Edna Marquez, good evening, Pastor. Pwede po pasama sa panalangin po sa aming kalusugan. Salamat po, Pastor. Yes po. Jane Sibok, happy midweek po, sabi niya. At si Brother Mervin Alcantara. Brother Mervin, kumusta ka dyan? Beth Opel Macasero, good evening. At si Ma'am Vivian Martos, happy midweek po dyan sa Lian, Batangas. Si Ate Flor Ilaw Dagos, happy midweek po. Salamat sa magandang mensahe. Thank you, Ate Flor, sa iyong panonood. At si Ma'am Laila Bundalian. Ma'am, good evening po. Happy midweek. Kumusta po kayo? Maging si Ate Doris Bantok, happy midweek po sa lahat. Happy midweek din po. At si Sister Maylin Ilagan, good evening po. Happy midweek. Si Ana May Abansenya Consulta. Ayan, nanonood po ito. Happy midweek everyone watching from Manapla, Negros Occidental. Ayan, salamat po Ma'am Ana May o Sister May sa inyong laging panonood sa atin pong program. At si Ate Neng Fede Mesa, ayan, good evening po. At si Mildred Iracho,
Armada. Happy midweek po. Nandito po kami sa ospital. O nga po. Yes po, as Sister Mildred, idadalangin natin ang Nanay Ellie at kayo po na may mga karamdaman dyan, ang Iracho family. Sana po ay pagalingin agad kayo ng Panginoon at nawa po ay makatulong tayo sa kalang pinansyal na pangangailangan sapagkat yan lumalaki na nga po ang kanilang hospital bill. Sister Emma Orozco at si Beth Opel Macasero at si Ate Fede Mesa. Ayan, tingnan po natin kung meron dito mga bumati na hindi ko po nakita dito sa ating Sister Loret Opo, nanonood po sa atin. Of course, si Ate Merla Cueto Ismilio. Good evening po. Ang aking napakaganda, chinitang pinsan, si Amy Joy. Yan, Ciliar Pineda. Kumusta na kayo, pinsang Joy? Sana ingat kayo dyan sa Manila. Ano po? At ang ating mahal na kaibigan, long time friend, si Randy War, nanonood sa atin. Good evening po. At Nena Ismilio, si Ma'am Eden Tamparong, nanonood din po. Salamat. At Sister Melody, nanonood din po sa atin. Melody De Leon. Okay? At sana po ay nabati ko ang lahat ng ating mga viewers. At kung sakaling kayo man po ay nanonood at maaaring hindi ko nabanggit ang inyong pangalan, dahil marahil hindi ko po nakita o nagkaroon kayo ng comment, ay paumanin po. Subalit kayo po ay aking pinasasalamatan sa inyo pong panunood. Tayo po ay dadako na sa ating panalangin, mga kapatid. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig. Tunay, Panginoon, na bagaman kami mga makasalanan, kami po'y inyong minahal at binigyan ng pag-asa na magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ngayong gabi, nawa po'y lumapit kami sa iyo. Manampalataya at pagsisihan ng aming mga pagkakasala, lumakad na po kaming may kabanalan ng buhay at kasama po namin kayo. Ngayong gabi, Panginoon, aming pinasalamatan at kami po ay muling nakapag-broadcast at nakapagpahayag po ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa aming mga followers, aming mga kaibigan, mga kapatid, na matyaga pong sumusubaybay sa mga programa ng pangangaral po sa online. Pagpalain niyo po ang bawat tahanan, ang mga kapatid, ang mga kaibigan namin, mga mahal sa buhay, Panginoon. Bless niyo po sila sa mabuting kalusugan, ingatan sa anumang mga karamdaman, mga pagkakasakit, at nawa po ang patuloy na kaligayahang maglingkod sa inyo ang kanilang maranasan. Panginoon, meron kaming mga special na mga panalangin ngayong gabi. Amin pong idinadala sa inyo, Panginoon, ang kahilingan po ni Sister Emma Orozco. Panginoon, amin pong idinadalangin ang kanyang anak na si Daniela. Masakit po ang kanyang tiyan. Panginoon, naway inyo agad pagalingin ang kanyang sakit na ito, magkaroon po ng kagalingan, kagamutan agad upang maging maganda na po ang kanyang pakiramdam. Ganon din, Panginoon, ang kanyang anak na si Mark David Orozco. Panginoon, siya naka-quarantine ngayon. Nawa, Panginoon, siya ay gumaling na at pagka siya swab test ay magiging negative. At nawa po siya po ay makakatrabaho na. Panginoon, ngayong gabi ay akin din po idinadalangin si Ivy May Castillo Manahan. Kabataan ito ay napakasigla sa inyong gawain. Pagpalain siya, Panginoon, ng kanyang Youth I Will Go Media Ministry. Nawa, Panginoon, lumago ito at maging blessing sa inyong gawain. Marami po ang kanilang maaabot. Ganun din, Panginoon, ang kanyang family. Palain si Ate Rosita, si Kuya Brulito, sa kanila pong pamumuhay, kanilang mga hanap buhay, at nawa po ang kagalingan, ang kapayapaan, ang kanilang kaisipan, ang maghari po sa kanila. Wag na wag niyo po silang pababayaan, Panginoon. I-bless niyo po ang Manahan family. Panginoon, amin
din pong idinadalangin ng sambahayan ni Sister Edna Marquez. Inyo pong pagpalain ang kanilang kalusugan, ang kanila pong panampalataya, at maging ang kanila pong hanap buhay. Si Brother Mervin Alcantara, Panginoon, pagalingin niyo rin po siya sa kanyang karamdaman. At nawa ang mga gamot na kanyang iniinom o iinumin ay maging mabilis sa kasangkapan ng kanyang paggaling. Palain din po, Panginoon, na naway magkaroon na siya ng panibagong cellphone upang siya, Panginoon, ay maka-join sa aming broadcast sapagkat ang kanyang cellphone po ay luma na hindi po kayang mag-online. Nawa po'y humipo kayo ng puso ng isang tao, mga taong mag-sponsor sa kanya na magbibigay po sa kanya ng bagong cellphone upang magamit po sa inyong banal na gawain. Palain din po, Panginoon, si Ma'am Laila Bundalian sa kanyang kalusugan. Patuloy po niyo siyang pagalingin, palakasin, at magtuloy-tuloy po ang kanyang pagaling, Panginoon. Amin din, Panginoong, idinadalangin sa inyo ang Iracho family, ang Nanay Eli, Sister Oyit, at na sila po ay nasa ospital dahil po sa mga karamdaman. Po, Panginoon, mahabag po kayo sa kanila. Idampulay po ngayon din ang inyong kanang kamay ng kagalingan sa Nanay Eli, kay Sister Oyit, Panginoon, kay Sister Dentna. In Jesus' mighty name, you are God and you are our healer. Lord, please, heal them, O God. Pagalingin niyo na po sila, Panginoon, upang manumbalik ang kanila pong mga dating kalusugan. Si Sister Dentna, pagalingin din po. Ganon din si Sister Tess. Salamat, Tess Peñamante, sa kanya pong matagumpay na operasyon. Nawa po'y maghilom na ang kanyang operasyon at gumaling po siya, Panginoon, ng lubusan. Dakilang Diyos, maaaring may mga kahilingan na hindi po nabanggit ng aming mga viewers. Subalit alam po ninyo ang kanilang mga pangangailangan at mga dalangin. I-bless niyo po ang bawat sambayan. At kung may mga karamdaman, Panginoon, ang kagalingan po ang ipagkaloob, hindi lamang sa physical, kundi lalo tigit po sa spiritual naming mga buhay. Ingatan kami sa kapayapaan sa buong magdamag. Bigyan kami ng mahimbing na pagtulog. At bukas ng umaga, muli po kami makapaglilingkod, lalo tigit sa aming morning devotional sa Hope and Love. Panginoon, amin na pong tinatanggap ang inyong pong banal na basbas. Salamat sa pagtugon niyo po sa aming mga dalangin. Ito po ang aking hiling, alang-alang pong lahat sa matamis na pangalan ng aming dakilang manggagamot at tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong panonood ngayong gabi sa ating program. At si Sister Melody De Leon, atin din po pinasalamatan sa kanyang health lecture kanina tungkol po sa hypertension. Bukas po muli tayo magkita-kita sa ganap po na 7 ng gabi sapagkat ito pong ating series na kamangha-manghang katotohanan ay hanggang sa April 24 po ng gabi. Mga kapatid, ingatan po tayo ng Panginoon, lalo tigit sa COVID-19 at nawa tayo ay maging malusog, malayo sa anumang karamdaman. Ingatan tayo ng Panginoon sa kapayapaan sa buong magdamag. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Kitang-kita po tayo muli bukas ng umaga at bukas po uli ng gabi. Ayan, maraming salamat sa ating mga viewers. Pansamantala pong nagpapaalam, Pastor Juby Estrada. Good night everyone and God bless us all. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo
Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang.